mga operator mula sa iba't ibang transport cooperative groups at korporasyon ang nagsama-sama sa Welcome Rotonda sa Quezon City umaga ng Martes. Ilan sa mga dumalong grupo ay ang United Transport Consolidation Entities of the Philippines, National Federation of Transport Cooperative at iba pa na galing pa sa iba't ibang probinsya sa bansa. Kabilang sila sa mga lumahok sa PUV Modernization Program ng gobyerno taon na ang nakalipas. Panawagan nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuldukan o wag nang palawigin pa ang franchise consolidation na deadline ng PUV-MP sa katapusan ng Disyembre ng taon. Git ng mga grupo, maapektuhan kasi ang usad ng mga kooperatiba na matagal nang niyakap ang naturang programa. That will be unfair for us, okay? We have been, the PUV-MP have been started 5 years ago, and marami na kaming modernized jeepney. 1,700 consolidated co-ops na. And 70% na yung consolidated nationwide. Kaya bakit pa iurong yung extension ng ating ng deadline ng consolidation? Sinabi pa ni Robert Kang, Vice Chairman ng National Federation of Transport Cooperative ng GenSan, malaki ang benepisyo sa nasabing programa na napapakinabangan ng mga nasa sektor. Kabilang ang social benefits, 13-month pay at bonus na hindi anya nakukuha ng mga tsupera sa traditional jeepney. Bukod dyan, nais din nilang mabigyan ng maayos at kalidad na serbisyo ang mga pasahero. Tuldukan na ang extension na ito dahil ilang beses na po na-extend tayo. Yung pagmodernize ay ito po para sa ating mga mananakay. Ito po para sa ating inang kalikasan dahil tayo po tinatamaan ng climate change. Pinabulaan na naman ni United Transport Consolidation Entities of the Philippines National Chairman Edmundo Cadavona ang ipinapakalat na maling impormasyon na malulugi o mano ang mga operator at driver kapag nasa kooperatiba. Ay, hindi ako maniniwala doon siya kasi paano sa akin mismo sa may road to Mitchell, 3.7 kilometers lang yung route ako. Meron na akong existing na 50 units. Meron pa akong upcoming na 40 units. Nandiyan na delivery na ngayon, araw na to. Paano sila masasabi malugi? Nakikita namin na kayang-kayang kumita doon. Paliwanag niya, umaabot daw sa higit 70,000 pesos ang kinikita ng bawat unit kada buwan. Sa text message naman ni Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, kaugnay sa issue, nilinaw nito na hindi na o wala nang mangyayaring extension sa PUV Modernization Program deadline sa December 31. Kamakailan lamang ay naglabas na rin ng pahayag si Transportation Secretary Jaime Bautista ukol dito. Binigyan din ng kalihim na wala na ring extension sa naturang programa. Sa isang pahayag, sinabi ni Bautista mas magiging efficient ang operasyon ng transport sector kung papasok sa consolidation ang mga operator. Paglilinaw naman ng ahensya na walang mangyayaring jeepney phase-out at makakabiyahe pa rin ang mga tsuper sa Enero 1 ng taong 2024 basta't makapagsumite lamang ng petition for consolidation ang mga tsuper habang kinukumpleto ang mga technical document at matiyak na pasok pa rin sa roadworthiness ng Land Transportation Office ang mga traditional na jeep.